Kumusta mga kabasketball? Pag-uusapan natin ngayon ng isa sa marahil ay pinaka-eksplosibo at pinaka-exciting na player ngayon sa NBA. Yan ay si Ja Morant ng Memphis Grizzlies at ang reaksyon ng dalawang basketball analysts sa kanyang impresibong laruan ngayong season na ito. Sa programang Undisputed, nagbigay si Fox Sports analyst Rick Boucher ng isang hot take patungkol sa 22-year-old high-flying guard. Ayon sa kanya, mas malaki umano ang posibilidad ni Morant na maging susunod na mukha ng liga kumpara kay 3-time NBA champion at 2-time league MVP Steph Curry ng Golden State Warriors. Sa madaling salita, si Ja Morant daw mas malaki ang chance na maging tagapagmana ni LeBron James. Yan ang pananaw ni Boucher dahil para sa kanya, hindi naabot ni Curry ang level ng paglalaro na ipinapakita ni Morant sa una nitong mga taon sa liga. Mas dynamic at eksplosibo umano si Morant kaysa kay Curry, kaya naman may tsansa siya na kaagad ay maging mukha ng NBA. Pero mga kabasketball, tandaan natin sa mga unang taon ni Curry sa liga ay madalas siyang binabagabag ng ankle injury. Dahilan na rin upang maging inconsistent siya sa paglalaro, hindi tulad nitong si Ja Morant na wala pang nararanasan na major injury sa ngayon at consistent ang laruan. Isa pa, magkaibang laruan ni Curry at Morant. Si Curry ay kilalang perimeter player na kayang tumira kahit saan sa loob ng court. Si Morant naman ay kilalang slasher at madalas na asa ng puntos sa pagsalaksak sa loob. Naglaro para sa Murray State noong kolehiyo. Ang 2020 second overall pick na si Ja Morant ay walang duda na isa sa mga pinakamagagaling na young players sa liga. Sa loob ng 49 games ngayong season, nag-average si Morant ng 27.6 points, 5.9 rebounds at 6.6 assists per game sa likod ng 49% shooting clip. Matatanda ang nasa proseso ng rebuilding ang Grizzlies, 2 taon lamang ang nakakaraan pero ngayon ay isang top 4 team na ang Grizzlies sa West at kasalukuyang nasa 3rd spot tangan ang 43-20 na kartada. Papasok sa 2020 NBA Draft, matatandaan na hindi masyadong nabigyan ng hype si Morant ng ibang basketball analysts kumpara sa mga ibang kasabayan nito na sina Zion Williamson, RJ Barrett at Darius Garland. Pero sa ngayon, si Morant na ang gumagawa ng mas malakas na ingay sa kanilang lahat. Tiyak na magiging kaabang-abang ang magiging reaksyon ng NBA sa hinaharap sa likod ni Morant at ng Grizzlies. Samantala, isa sa mga pinaka-inaasam ng 30 koponan ay pagkopo sa top overall pick sa NBA Draft. Maraming teams ang kusang nagpapatalo ng maraming games o nagtatank upang mas lumaki ang posibilidad na mapasakamay ang number 1 pick at pumili ng isang generational o franchise player na magdadala sa kanila sa kampyonato. Pero minsan, hindi mismo ang top pick na nagpapabago sa kapalaran ng isang koponan dahil kung maswertehan, yan ang sumunod o ang second pick. Hindi na nga tayo lalayo mga kabasketball dahil si Kevin Durant na second overall selection ng 2008 NBA Draft pagkatapos maunang mapili si Greg Oden ng Portland Trail Blazers ay mas naging successful pa at hanggang ngayon ay nasa liga kumpara kay Oden na wala na. At ayon nga kay Stephen A. Smith, nakita niya ang sitwasyon niya noon ni Durant kay Ja Morant at sa ipinapakita niyang MVP season ngayong taon. Ayon kay Stephen A., tulad ni Durant ay hindi si Morant ang top pick sa kani-kaniyang NBA draft. Bukod diyan, ang naunang piniling players bago siya ay nakaranas at nakakaranas ng major injuries sa kani-kanilang karera. Si Oden na naunang pinili bago si Durant ay binagabag ng knee injuries na kalaunan ay sumira sa kanyang karera. Si Zion Williamson naman na naunang kinuha bago si Morant ay hindi pa nakakalaro ngayong season dahil sa foot injury. Dahil dyan, sumasalamin ang sitwasyon ni Durant kay Morant para kay Stephen A. Ngunit para sa akin mga kabasketball, maaga pa para ikumpara itong si Morant kay Durant. Veterano na si Durant sa liga. Naging MVP ng NBA noong 2014, isang 2-time NBA champion at Finals MVP. Si Morant ay 3 taon pa lamang sa liga, naging Rookie of the Year at hindi pa nga nakakatapak sa NBA Finals o manalo ng kampyonato. Pero wala akong duda sa talento ni Morant na maaring mapantayan, pwede rin mahigitan ang naabot ni KD. Pero lahat ng yan ay panahon lang ang makapagsasabi.
Abangan ang pagdating ng Dorgon Land, isang 3D Tower Rush NFT play-to-earn game na pinaghalong battle card gameplay at blockchain technology. Ito'y isang fast-paced na bakbakan ng mga Dragon Warriors na kung saan ang mga players ay magduduelo para makapagkolekta ng mga rewards at NFT items at DOR o DOR tokens. Para sa iba pang detalye at para malaman ang lahat patungkol sa Dorgon Land, tumungo lamang sa kanilang website dorgonland.io. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is